Payo ng ilang rescuer. Payo po sa mga lalabas po ng bahay, kung maaari, wag na po muna. Manatili na po muna sila sa loob ng bahay nila. At talagang malalim pa po ang baha kahit saan po tayo pumunta. Tuloy naman ang paghahanda para may makain ang mga evacuee. Maraming lugar sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya ang nakaranas ng pagbaha kahapon, bunsod ng malalakas na ulan dala ng habagat. Base sa datos ng Pag-asa, sa Sangley Point sa Cavite City, naitala ang highest rainfall na 382.1 millimeters o pinakamaraming naibuhos na ulan sa loob ng 24 oras. Hindi na yan nalalayo sa climate normal o yung inaasahang buhos ng ulan sa buong buwan ng Hulyo sa Sangley Point na 456.6. Mahigit 200 millimeters naman ang naitala sa Science Garden, Quezon City at naiya sa Pasay City sa loob ng 24 oras. Ang climate normal para sa buwan ng Hulyo sa Science Garden ay 516.6 millimeters. Mahigit 100 millimeters naman sa Clark International Airport sa Pampanga at sa Dagupan City, Pangasinan. Ang Bagyong Ondoy noong 2009 nagbuhos ng nasa 300 millimeters na ulan sa loob lang ng 6 na oras noong nakaraang taon. Mahigit 300 millimeters na ulan din ay binuhos ng habagat na pinalakas ng Bagyong Karina sa loob ng 18 oras. Dahil sa epekto ng mga pagbaha, isinailalim na po sa state of calamity ang lalawigan ng Cavite, mga bayan ng Balagtas at Kalumpit sa Bulacan, Quezon City, Umingan, Pangasinan at Rojas, Palawan. Luma na nga, barado pa raw ang 70% ng drainage sa Metro Manila na isa sa itinuturong dahilan ng mga pagbaha. Target yang solusyonan ng 24.9 billion pesos na flood control project na nakatakdang matapos sa susunod na taon.